Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Matapos ang palihim at mabilis na kasal sa walang awang bilyonaryong si Arthur Madrigal, si Selena, isang writer, ay umalis at biglang naglaho ng walang bakas. At tayong mga papeles lamang ng annulment ang iniwan. Makalipas ang 2 taon, bumalik si Selena bilang isang sikat na writer na may dalang mga sekreto, kasikatan at isang singsing sa kanyang daliri na hindi galing kay Arthur. Ngunit nang matuklasan ni Arthur ang tunay na dahilan ng pag-alis ng asawa at ang batang nilihim nito, hindi siya titigil hanggang sa mabawi niya ang kanyang mag-ina. Ang tunog ng pag-ulan sa labas ng mga mansyon ng mga Madrigal ay tila sumasalamin sa malamig at tahimik na kapaligiran sa loob. Walang marangyang selebrasyon, walang mga panauhin at walang ngiti sa mga labi. Ang tanging naroroon ay ang hukom at ang malamig na tingin ng lalaking nakatayo sa harap ng altar at ang nanginginig ng mga kamay ni Selena habang hawak ang itim na panulat. Si Selena, isang simpleng sikat na manunulat na kilala sa kanyang mga makabagbag damdaming kwento tungkol sa pag-ibig. Ngunit sa gabing to, ang sarili niyang buhay ay naging isang madilim at komplikadong nobela. Sa harap niya nakatayo si Arthur Madrigal, isang walang awang bilyonaryo, kilala sa kanyang matigas na prinsipyo, walang kapantay na kapangyarihan sa mundo ng negosyo at pusong tila gawa sa yelo. Isang kasunduan ang nagdala sa kanila sa gabing ito para mailigtas ang nalulugmok na kumpanya ng kanyang pamilya mula sa tuluyang pagka-burnout at pagkaubos. Walang nagawang pagpipilian si Selena kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Arthur, ang maging lihim nitong asawa. "Pumirma ka na," malamig na utos ni Arthur. Ang boses nito walang emosyon, parang isang hatol ng kamatayan na walang puwang sa pagkontra. Walang dapat makaalam sa kasal na ito. "Selena, isa lamang tong kasunduan sa papel. Sa mata ng publiko, isa ka lamang estranghero at ganon din ako sa'yo." Mariing kinagat ni Selena ang kanyang labi upang pigilan ang pagluha. Tumango siya ng may kabigatan sa dibdib, sabay pirma sa huling pahina ng kontrata ng kasal. Sa sandaling yon, opisyal siyang naging asawa na isang lalaking walang awang magpasunod sa lahat ng gusto nito. Makalipas ang ilang buwan ng pagtitiis sa isang malamig at walang kahulugang pagsasama sa ilalim ng iisang bubong, natuklasan ni Selena ang isang katotohanan na mas gigising sa kanyang takot. Siya ay nagdadalang tao. Sa halip na matuwa, labis na sindak ang yumapos sa kanyang buong pagkatao. Alam niya na kapag nalaman ni Arthur ang tungkol sa bata, gagamitin to ng bilyonaryo upang tuluyang kontrolin ang kanyang buhay. O ang mas malala pa, baka ituring lamang ito na isang instrumento sa kanilang negosyo. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa isang pamilyang walang pagmamahal at puro lamang malamig na kontrata. Kaya sa isang madaling araw, habang mahimbing pang natutulog si Arthur, gumawa ng desisyon si Selena. Tahimik niyang inayos ang kanyang mga gamit. Pinag-isipan niya ito ng ilang gabi. Alam niya, mapanganib ang kalabanin ng isang katulad ni Arthur Madrigal. Ngunit mas matimbang ang kagustuhan niya na protektahan ang kanyang dinadalang anghel. Bago siya lumabas ng pintuan, iniwan niya sa ibabaw ng marmol na mesa ang 3 bagay: ang kanyang wedding ring, ang susi ng mansyon at ang pirmadong mga papeles ng annulment. Kasabay ng pag-alis na Selena ay ang paglalaho niya ng walang kahit anong bakas. Iniwan niya ang mundong nagbigay sa kanya ng pinakamatinding bangungot, dalang isang sekreto na magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay pagkalipas ng 2 taon. Ang sinag ng araw na tumagos sa malalaking samin ng kwarto di nagdala ng init kundi ng matinding tensyon. Idinilat ni Arthur Madrigal ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng emosyon gaya na nakagawian. Sanay siya sa gantong katahimikan mula nang magpakasal sila ni Selena. Isang kasunduan, isang tahimik na buhay sa isang bubong kung saan ang kanyang asawa ay parang multo na lumiligid lamang sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit may kakaiba sa araw na to.
Walang amoy ng kape ang nagmula sa kusina. Walang marangyang yabag sa pasilyo. Kumunot ang noo ni Arthur habang bumangon sa kama. Tumayo siya, tinungo ang kwarto ni Selena. Pagbukas niya ng pinto, ang tumambad sa kanya ay ang isang silid na labis na tahimik at tila walang naninirahan. Ang closet ay blanco, walang natirang kahit isang piraso ng damit, at ang kama maayos at malamig, senyales na oras na ang nakalipas mula ng hulitong mahigaan. Di umano may kakaibang kaba ang kumurot sa dibdib ni Arthur, isang pakiramdam na matagal niya nang ibinoon sa limot. Mabilis siyang naglakad pababa patungo sa sala kung saan naroroon ang parmol na mesa, at doon nakita niya ang tatlong bagay na nagpauga sa kanyang mundo. Ang unang tumambad sa kanyang paningin ay ang nagniningning na wedding ring na tahimik na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito ay ang susi ng mansyon at ng isang makapal na brown envelope. Nanginig ng bahagya ang mga daliri ni Arthur nang buksan niya ang sobre. Bumalandra sa kanyang mga mata ang malalaking titik, petisyon para sa annulment. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang mukha ni Arthur na dati malamig lamang unti-unting namula sa tindi ng galit. Ang kanyang mga panga tumigas at ang kanyang mga kamao kiniyom ng mahigpit hanggang sa bumuti ang mga knuckles nito. Selena, banggit niya sa pangalan ng asawa. Ang boses ay mababa, puno ng nag-aapoy na galit at pagbabanta. Tumakbo ang kanyang mga tauhan nang marinig ang pagbasag ng isang mamahaling baso na inihagis ni Arthur sa dingding. Agad ipinatawag ang buong security team. Sinuri ang mga CCTV footage, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, ang mga camera sa gate sa likod ng bahay ay biglang nagloko at nawala ng record sa eksaktong oras ng pag-alis ng babae. Wala ring nakuha ang mga tauhan sa mga paliparan at terminal at tila ba naglaho ng parang bula sa Selena. Walang flight record, walang hotel check-in, walang bakas. Para sa isang bilyonaryong may hawak ng bawat imperyo sa syudad, ang mawala ng kontrol ay isang insulto. Ngunit ang mawala ng isang asawang kinuha niya sa ilalim ng kontrata nang walang paalam ay lumikha ng isang bagong uri ng bagyo sa kanyang dibdib. Sa gabing yon, habang nakatayo siya sa balcony at nakatingin sa malayo, sinumpa ni Arthur sa kanyang sarili. Hanapin ka man nga hanggang sa dulo ng mundo, Selena, ibabalik kita sa mansyong ito. At kapag nahanap kita, magbabayad ka sa pag-iwan sa akin. Malayo sa marangyang gulo at malamig na gusali ng mga madrigal, isang tahimik ngunit masiglang probinsya sa timog ang naging kalungan ni Selena. Dito, sa ilalim ng malawak na kalangitan at sariwang hangin, nagsimula siya ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng duwag na yumuko sa isang malamig na kontrata. Sa halip, siya'y muling bumangon, bitbit ang kanyang pangarap at ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang pinagbubuntis na sanggol. Sa simula, hindi naging madali ang lahat. Ang pag-iisa sa iisang lugar kung saan wala kang kakilala ay sinusubukan ang kanyang katatagan. Gabi-gabi, habang hinahaplos ang kanyang tiyan na unti-unting lumalaki, kinakausap niya ang bata at nangangako ibibigay rito ang isang buo, masaya at ligtas na mundo. Upang maitaguyod ang sarili, pinagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat. Ginamit niya ang isang panulat ng pangalan, isang pseudonym upang tuluyang itago ang kanyang tunay na pagkatao mula sa mga mata at impluwensya ni Arthur. Ang kanyang unang nobela sa ilalim ng bagong pangalan ay sumabog sa merkado tulad ng isang kidlat. Ang mga mambabasa ay nahulog sa lalim ng kanyang mga salita na puno ng emosyon ng isang pusong nasugatan ngunit patuloy na lumalaban. Makalipas ang ilang buwan, ang simpleng kwarto na tinuluyan niya ay napalitan ng isang maaliwala sa tanggapin. Sunod-sunod ang pagdating ng mga parangal, raket sa pag-iimprinta at mga panayam mula sa iba't ibang publishing house. Sa loob ng 2 taon, si Selena hindi na lamang basta manunulat. Siya ay kinilala na bilang isa sa pinakasikat at pinaka-maimpluwensyang author sa bansa. Ngunit sa kabila ng rurok ng tagumpay at ng kaligayahang hatid ng kanyang anak, na ngayon makulit na paslit na nagngangalang Sky, mayroong isang bahagi ng kanyang puso ang mananatiling maingat. Tuwing titingnan niyang singsing na bigay ng kanyang editor o ang mga taong pumipila para sa kanyang libro, hindi niya maiwasang maalala ang anino ni Arthur. Alam niya na ang mundo ay maliit para sa isang tulad ng bilyonaryo.
Ang kasikatan na kanyang tinatamasa ngayon ay isang espada na maaaring magsilbing ilaw upang matagpuan siya ng lalaking matagal niya nang iniwan. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa kanyang susunod na book signing event sa lungsod, napatigil siya sa pag-alpasa ng hangin. Napatingin siya kay Sky na masayang naglalaro sa sahig. Hinawakan niya na mahigpit ang kanyang dibdib, dinadamang tibok ng kanyang puso. Nakalipas ang 2 taon, Selena, bulong niya sa sarili. Malakas ka na ngayon, hindi ka na ang babaeng dating madaling matakot, subalit hindi niya alam sa eksaktong sandaling iyon. Sa kabilang bahagi ng bansa, isang bagong balita ang umalingaw-ngaw sa mundo ng panitikan at negosyo. Ang pinakasikat na author ng taon na nakatakdang magbalik ng pangunahing lungsod para sa isang grand media tour at ang balitang to'y mabilis ding nakarating sa mesa ng isang lalaking 2 taon nang naghahanap sa kanya. Makalipas ang 2 taon ng pagtatago at pagtatagumpay sa probinsya, dumating ang araw na labis na kinatatakutan at pinaghahandaan ni Selena. Ang pagbabalik sa Maynila para sa kanyang pinakamalaking grand book signing tour. Ang tagumpay ng kanyang mga nobela ay umabot na sa rurok, kaya naman napilitan siyang harapin muli ang lungsod na nagluwal sa kanyang pinakamatinding bangungot at aral sa kanyang buhay. Bago pa man lumapag ang eroplano, mahigpit nang hinawakan ni Serena ang kamay ng 2 taong gulang na anak na si Sky. Ang munting batang to ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit siya buo, at ang tanging sanggalang niya laban sa takot na baka sa bawat sulok ng syudad ay masalubong niya ang anino ng ama nito na walang awa. Mama, bakit po tayo naririto? Malambing na tanong ni Sky habang kumukurap-kurap ang mga mata. Nakamukhang kamukha ni Arthur. Maliwanag, seryoso ngunit may kakaibang lambot. Ngumiti si Selena, pinawi ang pangamba ng kanyang mukha upang hindi ito makita ng anak. May trabaho lang si mama rito, baby. Tapos mamasyal tayo. Ha? Pagdating nila sa sikat na hotel kung saan sila tutuluyan, sinalubong sila ng kanilang publisista na may dalang makikinang ng ngiti. Agad nalilatag ang schedule para sa susunod na araw. Ngunit sa likod ng mga flash ng kamera at papuri mula sa media, hindi mapigilan ni Selena ang kabahan. Pakiramdam niya bawat billboard sa kabaan ng EDSA may mga matang nakatutok sa kanya. Ang pangalang ginagamit niya ngayon sikat na sikat at ang kanyang mukha lumalabas na sa iba't ibang digital screens at magazine covers. Isang malaking pagkakamali ba ang pagbabalik na ito? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad mula sa mataas na bintana ng hotel. Di niya alam sa eksaktong gabi yon isang high-profile business gala ang ginaganap sa parehong lungsod. At sa isang marangyang silid-pulungan, isang kopya ng pinakabagong magazine ang nakalapag sa ibabaw ng mahogany table. Ang mukha ng sikat na may akda sa pabalat, bagaman may kaunting pagbabago sa buhok at estilo ng pananamit, ay sapat na upang mapatigil ang isang lalaki na 2 taon nang uhaw na makita siya. Tinuon ni Arthur Madrigal ang kanyang malamig at matalim na tingin sa mukha ng babae sa litrato. Unti-unting pumulupot ang isang mapanganib na ngiti sa mga labi nito. Ang mga matang nag-aapoy sa galit noon, napalitan ng isang tiyak na determinasyon. Nahanap din kita, Selena, bulong ni Arthur sa sarili habang mahigpit na nakahawak sa tasa ng alak. Oras na para singilin ka sa 2 taong pagtatago mo sa akin? Ang malawak na activity center ng pinakasikat na mall sa Makati ay dinagsa ng libo-libong fans at mambabasa para sa pinakahintay na grand book singing. Ng pinakasikat na mall sa Makati, ang kanyang nag-iisang best-selling author na si Selena. Ang bawat sulok ay napapalibutan ng mga tarpaulin na nagtataglay ng kanyang pangalan, mga bulaklak at mahabang pila ng mga taong bitbit ang kanyang mga nobela. Sa likod ng entablado, abala ang team sa pag-aayos ng mga huling detalye. Nakasuot si Selena na isang eleganteng cream dress na lalo pang nagpatingkad sa kanyang ganda at profesional na imahe. Ngunit sa kabila ng mga ngiti na pinapakita niya sa kanyang publisista, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis dahil sa hindi may paliwanag na kaba. Samantala, sa labas ng gusali, isang itim at mamahaling Rolls Royce ang marangyang huminto. Bumukas ang pinto, lumabas si Arthur Madrigal. Suot ang isang itim na tailored suit na lalong nagpalitaw ng kanyang otoridad at malamig na presensya. Agad na palingon ng mga tao sa kanyang paligid.
Ang mga gwardiya at organizer nagkakandara pa sa pag-alalay sa kanya, ngunit hindi ang kanyang posisyon sa negosyo ang nagdala sa kanya rito, kundi ang simpleng impormasyon na nakuha ng kanyang pribadong investigador. Ang babaeng 2 taon niyang pinag-usig ay naroroon lamang ilang metro ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Nang pumasok si Arthur sa loob ng mall, ang malamig na hangin tila lalo pang bumaba. Ang kanyang matatalim at mapanuring mga mata agad na lumibot sa buong paligid hanggang mapakuto sa malaking LED screen sa entablado kung saan nakalagay ang mukha ng may akda. Siya nga, bulong ni Arthur sa sarili habang ang kanyang panga ay tumigas at ang mga mata nagdilim sa halo-halong emosyon ng galit, pagkaakit at matinding pagkauhaw na makita to ng personal. Nagsimula na ang programa, umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga tao nang tawagin sa mikropono ang pangalan ni Selena. Marahang huminga ng malalim ang dalaga, hinagka ng sarili sa salamin bago humakbang patungo sa entablado. Sa kanyang paglabas, sinalubong siya ng sigawan ng kanyang mga tagahanga. Ngumiti siya at nagpasalamat. Sinimulang pirmahan ang unang librong inabot nito sa kanya. Ngunit habang abala si Selena sa pagpirma, may kakaiba siyang naramdaman. Isang pamilyar na presensya, malamig, mabigat at nangingibabaw ang tumago sa gitna ng ingay ng mga tao. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin mula sa librong kanyang hawak. At doon, sa gitna ng makapal na, kirokal at naguunhang mga tao, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Arthur ay nakatayo sa dulo ng VIP section, ilang hakbang lamang mula sa entablado. Ang kanyang mga mata tuwid na nakatutok kay Selena, tila hinuhuli bawat paghinga ng babae. Wala nang ngiti sa mga labi ni Selena, ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding sindak at ang hawak niyang panulat muntik nang malaglag sa sahig. Ang bilyonaryong 2 taon niyang pinagtaguan ay nasa harapan na niya ngayon at sa pagkakataong to, wala na siyang matatakbuhan. Nawala ng kulay ang buong paligid para kay Selena sa sandaling magtama ang kanilang mga mata. Ang ingay ng mga nag-uumapaw na tagahanga, ang tugtog sa sound system at ang mga ilaw ng kamera ay parang bula na biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang matalim, malamig, ngunit punong-puno ng matinding pagbabanta ng mga mata ni Arthur Madrigal. Pakiramdam ni Selena may sumakal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay nagsimulang manginig at ang hawak niyang itim na panulat tuluyan nang nalaglag sa mesa na may mahinang kalansing. 2 taon. 2 taon niyang pinaghandaan ang sandaling ito sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang binuo ang mga salitang sasabihin sakaling magkita sila ulit. Ngunit ngayong nasa harapan niya ng lalaki, ang lahat ng kanyang kapanatagan ay parang usok na natangay ng hangin. Sa kabilang banda, si Arthur ay tila isang maninila na nakita ang kanyang nakuha pagkatapos na mahabang paghahanap. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at tiyak habang nagsisimula siyang pumaytaas sa entablado. Bawat yabag niya tila isang martilyong tumatama sa dibdib ni Selena. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit sa ilalim ng malamig na ekspresyong yon, nag-aapoy ang galit na isang asawang tinalikuran at inabandona ng walang pasabi. Si Sir Arthur, bulong ng publisista ni Selena na biglang lumitaw sa gilid niya. Halatang natataranta at namumutla dahil sa biglang paglapit ng bilyonaryo na kilala sa pagiging mailap sa media. Bakit nandito ang may-ari ng Madrigal Group? May problema ba sa event natin? Di nakasagot si Selena. Ang kanyang mga mata na natiling nakatuto kay Arthur na ngayon ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya. Kitang-kita ang paghigpit ng panga ng lalaki at ang mariing pagkuyom ng mga kamao nito. Hindi pwede rito. Sabit ng isip ni Selena. Hindi ko po pwedeng hayaan na makita niya si Sky. Kailangan kong umalis. Sa isang iglap na naig ang instinct ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Habang papalapit si Arthur at takmang aabutin ang kanyang kamay upang hatakin siya pababa ng entablado, mabilis kumilo si Selena. Kinuha ang kanyang bag, tinalikuran ang mikropono at humarurot ng takbo patungo sa backstage exit ng mall. Selena! Ang malalim at nagangalit na sigaw ni Arthur ang umalingaw-ngaw sa buong activity center, sapat para pagtigilin ng ilang taong nakakarinig. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok na si Selena sa service door at mabilis sinara ito. Tuluyang naglaho sa paningin ng bilyonaryo. Nagmula si Arthur sa hangin. Ang kanyang mga mata lalong nagdilim. Akala niya madali na lang lahat ngayong natagpuan niya na ang kanyang asawa. Ngunit pinatunayan lang ni Selena na handa na naman itong tumakas sa kanya.
Hanapin lahat ng exit, utos ni Arthur sa kanyang mga tauhan kasunod niya. Ang boses puno ng panginginig sa galit. Huwag na huwag ninyong hahayaang makalabas ng gusaling to si Selena. Ang hininga ni Selena ay mabilis at putol-putol habang tumatakbo siya sa madilim at makitid na service hallway ng mall. Ang kanyang mga sakong tumutunog ng malakas sa sementadong sahig kasabay ng malalakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas ng gusaling to bago pa man siya maabutan ng mga tauhan ni Arthur o ng bilyonaryo mismo. Bakit niya ako sinundan? Akala ko ba ligtas na ako? Tanong niya sa kanyang sarili habang pumapatak ang mga pawis sa kanyang noo. Di niya namalayan lumiko siya sa isang bahagi ng gusali patungo sa loading bay, malayo sa pampublikong exit. Huminto siya sandali upang sumilip sa maliit na salamin ng pinto at doon nakita niya ang anino ng ilang lalaking nakasuit na mabilis naghahanap at nagtatanong sa mga empleyado ng mall. Ang mga tauhan ni Arthur kumikilos ng mabilis, sistematiko at walang kapaguran. Dahil sa takot na baka makita siya, lalo pang binilisan ni Selena ang kanyang paglakad. Maingat na iniiwasan ang anumang ingay. Sa kabutihang palad, naroon ang kanyang pinagkakatiwalaang publisista at assistant na si Clara na kanina pa tumatawag sa kanyang telepono. Agad niyang sinagot ang tawag ng pabulong. Selena, nasan ka? Hinahanap ka ng mga gwardya ni Mr. Madrigal sa buong backstage. Nanginginig ang boses na tanong ni Clara mula sa kabilang linya. Anong nangyayari? Bakit ka biglang tumakbo? Clara, pakiusap, puntahan mo si Sky sa hotel room namin. Huwag mong hahayaang lumabas ang anak ko kahit kanino at tawagan mo ang driver para ihanda ang sasakyan patungo sa pribadong pier. Mabilis at utos-utos na sabi ni Selena habang ang boses ay nanginginig sa matinding kaba. Magkikita tayo ron. Kailangan naming umalis ng Maynila ngayon na. Pero ang flight mo bukas. Wala nang bukas, Clara. Kung mahuhuli ako ni Arthur, mawawala sa akin ang lahat, lalo na si Sky. Giit ni Selena bago binaba ang telepono upang di na masundan ang signal. Samantala, sa kabilang dulo ng mall, si Arthur ay nananatiling kalmado sa labas ngunit nag-aapoy sa loob. Mariin niyang hinawakan ang kanyang telepono habang kinakausap ang head ng kanyang security. Wala siyang masasakyan palabas ng syudad hanggat hindi natin nakokontrol ang mga exit. Malamig, ngunit may diin na utos ni Arthur. Suriin ang bawat CCTV. Silipin ang bawat hotel na malapit. Alam ko, hindi siya basta-basta magpapakalayo ng walang dalang plano. Ngunit sisiguraduhin kong sa pagkakataong to, walang makakataka sa akin. Ang hangin sa labas ng mall nagsimulang bumigat, senyales ng isang paparating na ulan. Ngunit para kay Selena ang totoong bagyo ay ang taong matagal niyang iniwan at ngayon handa ng gibain ng buong mundo, mabilis lamang siyang muling matagpuan. Ang ulan na kanina pa nagbabala, tuluyang bumuhos ng malakas. Lumilikha ng makapal na kortina ng tubig sa mga lansangan ng Maynila. Sa gitna ng dilim at pagbagsak ng ulan, sumakay si Selena sa naghihintay na itim na van na ipinadala ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ang kanyang damit bahagyang basa at ang kanyang hininga hindi pa rin kumakalma mula sa takot na naramdaman niya kanina sa mall. Manong, diretso na po tayo sa private pier. Huwag na po tayong dumaan sa highway. Utos na Selena sa driver habang mahigpit niyang kayakap ang kanyang anak na si Sky. Ang munting bata ay nagising dahil sa ingay ng kulog at kidlat. Ngunit nang makita nitong namumutla ang kanyang ina, agad nitong hinawakan ang pisngi ni Selena. Mama, why are you crying? Are we safe? Malambing na tanong ni Sky. Ang mga matang seryoso ngunit puno ng inosenteng pag-aalala na labis nagpabigat sa puso ng ina. Hinalika ni Selena ang noo ng anak, pinilit ngumiti. Yes, baby, safe tayo. Matulog ka lang ulit. Kasama mo si Mama? Habang bubiyahe ang van sa madulas na kalsada, hindi maiwasan ni Selena ang lumingon sa rearview mirror. Pakiramdam niya may nakasunod na itim na sasakyan sa kanila. Bagaman ang tanging nakikita niya ay ang mga ilaw na iba pang mga kotse na sumasalamin sa basang bintana, ang utak niya ay nag-uumapaw sa kaba. Alam niya hindi titigil si Arthur Madrigal kapag nalaman nitong nakatakas siya sa mall. Ang buong puwersa ng bilyonaryo ay kakalat sa lahat ng pantalan, paliparan at terminal sa buong rehiyon. Makalipas ang ilang oras ng maingat na pagbiyahe, narating nila ang pribadong pier sa labas ng lungsod kung saan naghihintay ang isang maliit na speedboat na inarkila ni Clara para sa kanila pabalik sa tahimik na probinsya sa timog.
Ang maalon na dagat at malakas na hangin sumalubong sa kanila, ngunit para kay Selena, mas mabuti nang harapin ang bagsik ng kalikasan kaysa sa malamig at mapanganib na galit ni Arthur. "Ma'am, narito na po ang mga papeles at ticket para sa bangka. Mag-iingat po kayo doon," sabi ng katiwala na sumalubong sa kanila sa pantalan. Abot ang isang supot ng mga damit at dokumento. Tumango si Selena, nagpasalamat ng mabilis at dinala si Sky sakay ng bangka. Habang lumalayo ang sasakyang tubig sa pantalan at unti-unting lumulubog ang mga ilaw ng Maynila sa likuran nila, doon lamang nakahinga ng maluwag si Selena. Ngunit sa kabilang dulo ng syudad, sa parehong oras na yon nakatanggap si Arthur Madrigal ng tawag mula sa kanyang punong investigador habang nakatayo siya sa tuktok ng kanyang gusali na nakatanaw sa maulang kalangitan. "Sir, nakatanggap po kami ng ulat. Lumipad o tumakas po sila patungo sa timog, sakay ng isang pribadong bangka. Nawala ng bakas nila sa may pantalan dahil sa lakas ng ulan." Ang hawak na baso ng alak sa kamay ni Arthur halos mabasag sa higit pang pagkakakuyom ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at isang malamig na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. "Akala mo ba matatagpuan mo ko habang buhay, Selena?" Bulong ni Arthur sa hangin. "Magtago ka kahit saan mo gusto. Sisiguraduhin kong sa susunod nating pagkikita, hindi ka na makakatakas pa." Ilang araw ang lumipas mula nang tumakas si Selena pabalik sa tahimik na probinsya sa timog. Ang simoy ng hangin sa bukid at pagaspas ng mga puno ay karaniwang nagdudulot ng kapayapaan sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat yabag sa labas ng kanilang bakuran ay tila napapakompormiso sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puyat, laging nakabantay sa bawat sasakyang dumadaan sa makitid na kalsada, takot na baka sa isang iglap lamang lumitaw ang itim na sasakyan ni Arthur Madrigal. Si Sky sa kabilang banda ay nanatiling masayahin at inosente sa mga pangamba ng kanyang ina. Habang naglalaro ang bata sa beranda kasama ng mga laroang kahoy, pinagmasdan to ni Selena habang hawak ang isang tasa ng malamig ng kape. Alam niyang hindi habang buhay makapagtatago siya rito. Ang pangalan niya bilang sikat na author ay patuloy na lumalago at ang kanyang mukha unti-unti nang nakikilala sa publiko. Ang pagtatago ay isa lamang pansamantalang unan laban sa isang hindi maiwasang bagyo. At tama nga ang kanyang kutob. Isang hapon, habang abala si Selena sa pagsusulat ng kanyang susunod na kabanata sa loob ng kanilang simpleng study room, biglang napatigil ang kanyang mga daliri sa pagtipa. Ang mga ibon sa labas na tahimik, ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagtahol ng mga aso sa kapitbahay na sinundan ng sunod-sunod na yabag ng mga paa sa labas ng gate. Bago pa man siya tumayo upang silipin ang bintana, narinig niya ang boses ng kanilang kasambahay na may halong gulat at takot. "Sino po kayo? Hindi po rito po pwedeng pumasok?" "Tumabi ka." Ang malamig, pamilyar at nagbabantang boses na yon ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Selena. Ang boses na yon ay hindi niya kailanman malilimutan. Ang tinig ng lalaking nagmamay-ari ng kanyang pinakamatinding takot ay ang kanyang nakaraan. Mabilis bumukas ang pinto ng silid at doon nakatayo si Arthur Madrigal. Ang kanyang itim na suit na may bahid ng alikabok mula sa mahabang biyahe sa kalsada ng probinsya, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matatag, puno ng otoridad. Ang kanyang mga mata na puno ng galit, pagod at hindi mapigilang pananabik ay tuwirang nakatutok kay Selena na nakatayo malapit sa lamesa. "Nahanap din kita, Selena," malamig na sambit ni Arthur habang hakbang-hakbang itong lumalapit sa kanya. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig tila hatol ng tadhana. "Akala mo ba makakatakas ka sa akin ng ganun lang kadali?" Napaatras si Selena hanggang sumayad ang kanyang likod sa dingding. Ang kanyang mga kamay nanginginig, ngunit pinilit niyang magpakita ng tapang sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang baba. "Wala kang karapatang sundan ako rito, Arthur. Tapos na tayo. May pinirmahan ng annulment sa ibabaw ng mesa noon." Hindi sumagot si Arthur. Sa halip, huminto ito ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Sapat para maramdaman ni Selena ang mabigat at mainit na hininga ng bilyonaryo. Ngunit bago pa makapagsalita si Arthur, narinig ang isang munting tinig mula sa pinto ng silid.
Mama, who is this man? Natigilan si Arthur. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumapit mula kay Selena patungo sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa may pintuan. May hawak na laruan habang nagtatakang nakatingin sa kanya. Ang mga matang iyon, ang hugis ng mukha, ang seryosong ekspresyon ay tila salamin ng sarili niyang refleksyon noong siya ay bata pa. Nanlaki ang mga mata ni Arthur at sa unang pagkakataon, ang mukha ng walang awang bilyonaryo na puno ng matinding gulat at hindi makapaniwalang pagkaunawa. Ang buong silid na balot na isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ikot ng electric fan at ang malambot na paghinga ng batang si Sky na nagtatakang nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata ni Arthur Madrigal ay nanatiling nakapako sa bata. Tila ba sinusubukang tunawin ng kanyang isipan ang isang malaking katotohanan na noon lamang niya lubusang naunawaan. Ang edad, ang mukha, ang mga matang may kakaibang seryosong ningning. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagtagpi-tagpi sa isip ng bilyonaryo. 2 taon. 2 taon na ang nakalilipas mula nang umalis si Selena ng walang paalam. Nang iniwan ng mga papeles ng annulment at ang kanyang singsing. Sa panahong yon, hindi iniisip ni Arthur na may iba pang dahilan bukod sa pagtakas sa kanilang malamig na kasunduan. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig siya kay Sky, naramdaman niya ang isang napakatinding hampas ng kanyang dibdib. Isang emosyong hinalintulad sa pagising sa isang bulkan. Siya ba? Hindi na natapos ni Arthur ang kanyang sasabihin. Ang kanyang boses na karaniwang matatag at puno ng kapangyarihan ay bahagyang pumiyok. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa bata pabalik kay Selena na ngayon namumutla at nanginginig na ang buong katawan habang sinusubukan na ilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng lalaki at ng anak. "Huwag mong lalapitan si Sky, Arthur," sigaw ni Selena. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong galit, takot at labis na pagtatanggol. Nilagay niya ang kanyang mga braso upang tuluyang harangan ang paningin ng bilyonaryo sa bata. "Wala kang karapatan. Sinabi ko nang tapos na tayo noon pa." Ngunit si Arthur ay parang isang taong nahingi na sa galit at gulat. Dahan-dahan tong lumapit, di pinansin ang babala ni Selena. Ang kanyang mga mata ay muling namasa sa tindi ng emosyon. Isang bagay na hindi kailanman nakita ng sino man sa isang walang awang tulad niya. Lumuhod siya ng bahagya upang magpantay ang kanilang paningin ng bata habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Anong pangalan mo, bata?" Mahina at basag na tanong ni Arthur habang inaabot ang kamay nito ng may labis na pag-iingat. Tila ba natatakot siyang madurog ang isang babasaging salamin. "Sky po," inosenteng sagot ng bata bago lumingon kay Selena at hinawakan ang damit nito. "Mama, why is this man crying? He looks scary." Nang marinig ang salitang mama at mapag-isipang ang batang to ay anak niya, isang dugo ng kanyang dugo ang pinagkait sa kanya. 2 taon. Tuluyang gumuho ang pader na tiniyo ni Arthur sa kanyang puso. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang panga ay mahigpit na naglock at ang mga matang dati malamig tiningnan si Selena ng may matinding timpla ng sakit at determinasyon. "Pinagkait mo sa akin ang anak ko, Selena?" Malamig, ngunit nanginginig sa galit na sambit ni Arthur. "Akala mo ba papayag ako na lumaki ang anak ko na hindi kilala ang kanyang ama? Akala mo ba matapos ko siyang makita, hahayaan kitang itago pa siyang ulit? Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko, Arthur." Sigaw pabalik ni Selena. Ang mga luha tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. "Noong panahong kailangan ko ng asawa para damayin ako, ang nakuha ko lang isang kontrata at malamig na estranghero. Natakot akong kunin mo siya sa akin para lang gawing tagapagmana ng iyong imperyo ng walang pagmamahal. Ayokong lumaki ang anak ko sa mundong ginagalawan mo." Ang mga salitang yon tumusok sa dibdib ni Arthur na parang libo-libong karayom. Alam niya, tamang asawa. Naging makasarili at malamig siya noon. Ngunit ang katotohanan yon ay hindi nagpabago sa kanyang desisyon. Yumuko si Arthur. Kinuha mga gamit na nakalapag sa mesa at bago pa makagalaw si Selena, mabilis ngunit mahigpit niyang hinawakan ang braso ng dalaga. Hindi para saktan to, kundi para pigilan sa pagtakas. "Maaring naging masama akong asawa noon, Selena," seryosong sabi ni Arthur. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ng babae, habang ang mga mata ay nagniningning sa pangako.
Ngunit hindi ko hahayaan na maging masama akong ama. Simula ngayon, hindi na kayo kailanman magtatago. Babalik kayo sa mansyon ko, hindi bilang mga bihag ng isang kontrata, kundi bilang pamilya ko. Ang hangin sa loob ng lumang sasakyan ni Arthur ay napuno ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan habang binabagtas nila ang mahabang kalsada pabalik sa Maynila. Si Sky, dahil sa pagod at sa haba ng biyahe, ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Selena. Ang bunting dibdib ng bata ay dahan-dahang tumataas at bumababa, isang patunay na ligtas ito sa pisikal na paraan. Ngunit ang kapaligiran ay malayo sa pagiging payapa para sa kanyang ina. Nakatitig si Selena sa labas ng bintana, pinapanood ang paglusot ng mga ilaw sa lansangan. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa halo-halong galit, pangamba at lungkot. Pakiramdam niya bumalik siya mula simula. Ang babaeng walang laban na dinala sa isang marangyang kulungan ng isang bilyonaryong nagmamay-ari ng lahat. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na lang sarili niya ang kanyang iniisip. Ang kanyang anak na si Sky ang nakataya. Sa kabilang dulo ng upuan, tahimik namang nagmamaneho si Arthur. Ang mga mata nito nakatuon sa daan, ngunit paminsan-minsan sumusulyap ito sa rearview mirror upang masigurong maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Wala na ang malamig na otoridad na ipinakita nito noon. Sa halip, ang mukha ng bilyonaryo ang seryoso, puno ng malalim na pag-iisip at ng bigat ng mga responsibilidad na kailangan niyang ayusin. Nang marating nila ang malaking gate ng pamilyar na mansyon ng mga Madrigal, kusa itong bumukas. Ang mga hardin at ang malawak na bakuran ay nanatiling malinis at ngunit para kay Selena, ang lugar na ito ay sumisimbolo sa kanyang pinakamatinding bangungot. Pagkababa ng sasakyan, inalalayan ni Arthur ang pagbaba ni Selena habang karga-karga nito ang natutulog na si Sky. "Huwag mo kaming hawakan." Malamig na bulong ni Selena habang iniiwas ang kanyang braso mula sa pagkakadikit sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay matigas, puno ng hinanakit. "Nandito na kami, Arthur. Hinila mo kami pabalik sa mundong ito dahil yon ang talagang gusto mo. Pero wag mong asahan na magiging sunod-sunuran ako katulad ng dati." Huminto si Arthur sa paglalakad at hinarap ang asawa. Ang kanyang panga bahagyang humigpit, ngunit pinagpasyahan niya na wag na lamang makipagtalo sa sandaling yon. Naunawaan niya ang galit ni Selena. Alam niya, kailangan niyang bayaran ang 2 taong pagdurusa ng babae. "Hindi ko kayo dinala dito para maging sunod-sunuran, Selena." Seryosong tugon ni Arthur. Ang boses ay mahina ngunit may diin. "Dinala ko kayo rito dahil dito kayo nararapat. Sa tahanan ninyo, may sarili na tayong mga silid o kung gusto mo, pwede kang mamili ng kahit anong kwarto rito. Ngunit simula ngayon, iisa na ang bubong na titirahan natin. At gagawin kong lahat para patunayan sa iyo na nagbago na ako." Hindi sumagot si Selena. Tumalikod to at naglakad papasok sa pinto habang mahigpit na nakayakap ang anak. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga gulat na kasambahay at agad na yumuko. Inakyat na Selena si Sky sa kanyang dating silid na ngayon inayos at nilinis na para bang biglang nawala at dahan-dahang inihiga ang bata sa malambot na kama. Habang pinagmamasdan niya ang anak, naramdaman ni Selena ang pagpatak ng kanyang mga luha. Akala niya tapos na lahat ng pagsubok nang lumayo siya, ngunit sa pagbabalik na ito naramdaman niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang digmaan sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kasalukuyan ay nagsisimula pa lamang. Ang unang umaga sa loob ng mansyon ng mga Madrigal, sinalubong ng isang mabigat at malamig na atmosfera. Si Selena maagang nagising, hindi dahil sa sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana, kundi dahil sa labis na pag-iingat at kaba. Agad niyang sinuri ang tabi ng kama kung saan mahimbing pang natutulog si Sky. Ang munting mukha nito ay payapa at walang kamalay-malay sa mga tensyong nagaganap sa pagitan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang tumayo, nagsuot ng simpleng cardigan at naglakad palabas ng kwarto upang silipin ang kusina. Inaasahan niyang makikita ang mga pamilyar na mukha ng mga kasambahay na may halong pagtataka o malamig na pagtingin. Ngunit ang sumalubong sa kanya isang kakaibang eksena. Nakatayo sa harap ng kalan ang bilyonaryong si Arthur Madrigal.
Ang lalaking kilala sa buong Asya sa kanyang marangyang kapangyarihan at paghawak ng multi-billion-dollar empire. Nakasuot na isang puting t-shirt at simpleng pantalon. Hawak ang isang sandok, sinusubukan magtimpla ng kape at magluto ng almusal. Ang kanyang buhok bahagyang magulo, malayo sa matinis at perpektong itsura nito sa tuwing lumalabas sa mga balita sa negosyo. Napatigal sa Selena sa paanan ng hagdan, di makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo rito? Malamig at nagtatakang tanong niya. Lumingon si Arthur at sa unang pagkakataon nakita ni Selena ang isang bahagyang pag-aalindangan sa mukha ng bilyonaryo. Nilapag nito ang sandok sa ibabaw ng marmol na counter bago humarap kay Selena. Naisip ko, malamang nagugutom na si Sky pagkagising niya. Panimula ni Arthur, ang boses ay seryoso ngunit may kakaibang lambot na hindi naririnig noon. Alam ko, wala akong karapatang humingi ng tawad agad sa lahat ng sakit na dinanas mo, Selena. Ngunit gusto kong simulan to sa maliit na paraan. Hindi na akong lalaking nag-iwan sa iyo ng isang malamig na kontrata noon. Tinitigan ni Selena ang mga mata ni Arthur. Hinanap niya ang bilyonaryo ng may matatag na tindig, pagaman ang kanyang dibdib patuloy na kumakabog. Ang mga salita madaling sabihan, Arthur. 2 taon akong naghirap sa probinsya ng mag-isa. 2 taon akong natakot na bawin mo sa akin ang anak ko. Ang simpleng pagluluto ng almusal, hindi bubura sa mga sugat na iniwan mo. Alam ko, mahinang tugon ni Arthur. Lumakad to papalapit, ngunit pinapanatili ang ligtas ng distansya upang di matakot ang babae. At hindi ko ipipilit na maghilom lahat sa isang araw lang. Handa akong maghintay, Selena. Handa akong patunayan sa iyo at sa anak natin na karapat-dapat ako sa ikalawang pagkakataon. Sa mga sandaling yon, bago pa makasagot si Selena, narinig nila ang maranghang yabag na mga paa mula sa pasilyo. Pumasok ang batang si Sky sa kusina, kinukusot ang mga mata, hawak ang paborito nitong stuffed toy. Napatigil ang bata na makita si Arthur, ngunit sa halip na matakot, lumapit si Arthur ng dahan-dahan. Lumuhod upang magpantay ang kanilang mga mata, ngumiti ng may sinseridad. Isang ngiting nagpatunayan kay Selena na ang pusong yelo ng bilyonaryo tuluyan ng natunaw para sa kanilang pamilya. Lumipas sa mga sumunod na araw sa loob ng mansyon ng mga Madrigal na may dalang kakaibang pagbabago. Ang dating tahimik, malamig at tila kulungang atmosfera ay dahan-dahang napalitan ng buhay at ng sigla. Higit na dahil sa mga presensya ni Sky, ang munting bata ay naging tulay upang unti-unting matunaw ang yelo sa pagitan ni Arthur at Selena. Si Arthur na kilala sa pagiging abala sa kanilang malaking imperyo at ni minsan ay hindi naman nagbaba ng sarili para sa iba, ay gumawa ng paraan upang magbago ang kanyang schedule. Madalas siyang umuwi ng maaga, dalang iba't ibang laruan o ang paboritong pagkain ng kanyang anak. Sa simula, si Sky ay medyo ilap pa rin sa kanya, ngunit dahil sa matyagang pag-aalalaga at pagpapatawa ng ama, kalaunan natutunan din ng bata na tawaging Papa ang bilyonaryo. Isang hapon, habang abala si Selena sa pagbabasa ng mga bagong kabanata ng kanyang sinusulat na kwento, sa loob ng kanyang study room narinig niya ang tawanan na nagmumula sa hardin. Sumilip siya sa bintana, nakita niya si Arthur, nakasuot ng simpleng damit, nakasalampak sa damuhan kasama si Sky habang nagtatayo ng isang maliit na Lego castle. Ang eksenang yon nagdala ng kirot at init sa dibdib ni Selena. Di niya akalaing ang isang walang awang bilyonaryo na nagbigay sa kanya ng pinakamatinding takot sa buhay ay makikita niyang ganito kaseryoso sa pagiging isang ama. Napansin ni Arthur ang pagtingin niya mula sa itaas. Tumayo ito at dahan-dahang pumasok sa loob. Dalang isang tasa ng tsaa para kay Selena. Kumatok muna to ng marangya bago dahan-dahang binuksan ng pinto. Hindi ka pa nagpapahinga, malambing na sabi ni Arthur habang inilalagay ang tasa sa ibabaw ng mesa. Kanina ka pa nakatutok sa laptop mo, humarap si Selena sa kanya. Ang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng kalmado. Kailangan kong tapusin ang trabaho ko, Arthur. Ang pagsusulat ang nagligtas sa akin ng mga panahong mag-isa ko at wala akong kasama. Umupo si Arthur sa isang silya malapit sa kanya, hindi pinapansin ang malamig na tono ng asawa. Alam ko, at hindi ko hahayaang maranasan mo ulit ang hirap na yon, Selena.
Alam ko hindi sapat ang mga araw para burahin ang 2 taong pagdurusa. Ngunit gusto kong malaman mo na gagawin kong lahat para sa'yo at para kay Sky. Hindi na kita pipilitin pa sa mga bagay na labag sa loob mo. Ngunit sana bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan na karapat-dapat akong manatili sa buhay ninyo. Tinitigan ni Selena ang mga mata ni Arthur. Kitang-kita niya ang katapatan doon. Isang bagay na matagal niyang pinangarap noong mga panahong nagsisimula pa lamang ang kanilang kasunduan. Kahit may takot pa rin sa kanyang puso, naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng kanyang mga depensa. Patunayan mo, Arthur, mahinang tugon ni Selena habang ang mga labi nito sumilip sa isang marahang ngiti. Dahil sa pagkakataong to, hindi na ako ang mapagpakumbabalang. Magkaagapay na nating itatayo ang pamilyang to. Ang mga araw ay sumunod na nagdala ng mas malalim pang pagbabago sa loob ng mansyon. Ang dating tensyonadong relasyon ni Arthur at Selena unti-unting napalitan ng isang tahimik na pagkakaunawaan. Si Arthur naging masigasig sa pagpapatunay ng kanyang pagbabago. Hindi na to ang malamig at laging nagmamadaling bilyonaryo na nakatutok lamang sa negosyo. Madalas na siyang naglalaan ng oras tuwing gabi upang sabay-sabay silang kumain ng pamilya, nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay at pinapasyalan si Sky sa hardin. Subalit ang mundo ng isang kilalang bilyonaryo at ng isang sikat na manunulat ay hindi kailanman naging ganap at tahimik sa mga mata ng publiko. Isang umaga, habang abala si Selena sa pag-i-edit ng kanyang manuskripto sa study room, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ng kanyang publisista at kaibigang si Clara. Nang sagutin niya ito, agad sumalubong ang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Selena, nakita mo ba ang mga balita ngayong umaga? Bungad ni Clara halatang taranta. May lumabas na mga artikulo tungkol sa pagbabalik mo sa Maynila. May mga litrato ka kasama si Arthur Madrigal sa labas ng hotel noon. Sinasabing ikaw ang lihim ng asawa ng bilyonaryo na matagal nang nagtatago. Napatigil si Selena. Ang kaba na matagal kumalma biglang bumalik. Parang malamig na tubig na binuhos sa kanyang katawan. Naisip niya ang anak na si Sky. Kung kakalat ang balitang to sa buong media, tiyak gigipitin sila ng mga reporter, paparisa ng mga intriga at muling masisira ang payapang simula na kanilang binuo. Paano nangyari yon, Clara? Sinubukan namin maging maingat. Mahinang sambit ni Selena habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Mukhang may nakapansin sa inyo nung araw ng book signing at inabot ang mga litrato sa tabloid. Nasaan si Arthur? Kailangan niyang maaksyonan agad to bago pa lumala. Payo ni Clara. Bago makatugon si Selena, bumukas ang pinto ng study room. Si Arthur ay pumasok. Taglay ang isang seryosong mukha, ngunit walang bahid ng pagkatakot. Hawak ang sariling tablet kung saan nakabukas ang parehong balita na pinag-uusapan nila ni Clara. Agad binaba ni Selena ang telepono at tumayo. Ang mga matay nagtatanong na may halong pangamba. Nabasa ko na, panimula ni Arthur habang lumalakad papalapit sa kanya. Ang boses mahinahon, ngunit may matatag na otoridad na nagpapakalma ng bahagya sa mabilis sa tibok ng dibdib ni Selena. Huwag kang mag-alala, Selena. Hindi ko hahayaan na guluhin nila ang buhay natin o ng anak natin. Pero Arthur, ang media, kakalat ito sa lahat ng dako. Baka maapektuhan si Sky. Nag-aano lang sabi ni Selena. Habang ang mga luha ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Kinuha ni Arthur ang nanginginig na kamay ni Selena at hinagkan ito ng may buong pag-iingat. Makinig ka sa akin. Nung mga panahong nag-iisa ka at takot na takot, wala ako para protektahan ka. Ngunit ngayon nandito na ako. Ipapaubaya ko na sa legal team ko ang pag-areglo sa mga naglabas ng maling impormasyon at maglalabas ako ng opisyal na pahayag bilang CEO ng Madrigal Group. Ilalantad ko sa buong mundo ang totoo, hindi bilang isang malamig na kontrata, kundi dahil ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Tinitigan ni Selena si Arthur at sa sandaling yon, naramdaman niya ang tunay na bigat na pangako ng lalaki. Ang takot na nagpahirap sa kanya ng 2 taon, unti-unting natunaw. Tumango siya ng may pag-asa, sabay yakap ng mahigpit sa asawa, handang harapin ang anumang bagyo kasama ito. Ilang oras pagkatapos pumutok ang iskandalo sa mga pangunahing pahayagan at social media, ang buong bansa tila nabalot ng kuryosidad.
tungkol sa tunay na pagkatao ng sikat na may akda na si Selena at ang kaugnayan nito sa mailap na bilyonaryong si Arthur Madrigal. Ang mga reporter at mamamahayag ay nag-abang sa labas ng pangunahing gusali ng Madrigal Group. Umaasang makakakuha ng kahit katiting na pahayag mula sa mismong CEO. Sa loob ng maluwag at marangyang opisina ni Arthur, sa tuktok ng gusali, tahimik na pinapanood ni Selena sa malaking telebisyon ang mga balita tungkol sa sarili niyang kapakanan. Kung di dahil sa maaaring epekto nito sa kanilang anak. Minalis ni Arthur ang kanyang tingin sa mga dokumentong binabasa at lumapit kay Selena. Nakasuot to ng isang crisp white long sleeves at itim na slacks. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng katiyakan. Hinawakan niya ng marahan ang balikat ng kanyang asawa upang iparamdam ang kanyang suporta. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Selena. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Oo, sagot ni Arthur sa may matatag ng ngiti. Inayos na ng PR team ang press conference. Walang magtatanong ng labas sa limitasyon at higit sa lahat. Hindi ko hayaang may makapanakit sa inyo ni Sky. Oras na para iwasto lahat ng mali sa nakaraan. Selena? Ilang sandali pa lumabas si Arthur para sa pinakahintay na press conference habang si Selena naman ay nanatili sa loob ng pribadong opisina kasamang anak nakatutok sa live stream. Sa harap ng daan-daang flash ng kamera at nag-uunahang mikropono ng iba't ibang media network, tumayo si Arthur Madrigal sa podium. Ang kanyang tindig ay may dalang matinding otoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng malamig na distansya na kilala sa kanya noon. Maraming salamat sa inyong pagdalo, simula ni Arthur. Ang boses ay malalim at seryoso, o malingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tinipon ko kayo rito hindi para pag-usapan ang negosyo ng Madrigal Group, kung hindi para ninisan ang pangalan ng babaeng pinakamahalaga sa buhay ko, ang aking asawa, si Selena at ang aking mga anak. Isang malakas na bulungan ng umalingaw-ngaw sa mga mamamahayag. Nagunahan ng mga to sa pagtataas ng kamay. Totoo po ba ang mga balitang siya ang lihim na asawa ng inyong iniwan noon, Mr. Madrigal? Sigaw ng isang reporter. Tinitigan ni Arthur ang kamera ng direkta habang alam niya pinapanood siya ni Selena sa silid. Hindi ko siya iniwan. Ako ang iniwan niya dahil sa sarili kong mga pagkakamali at sa malamig na mundong pinaranas ko sa kanya noon. 2 taon siyang naghirap sa pagpapalaki sa aming anak ng mag-isa. Ngunit ngayon narito na sila. Bumalik na sila sa tamang tahanan nila. Nagpatuloy si Arthur sa pagsasalita. Bawat salita ay may dalang wagas na katapatan at pagtanggap sa kanyang mga nagawa noon. Simula sa araw na ito, ang Madrigal Group at ako mismo ay poprotektahan ang kanyang pamilya laban sa anumang maling impormasyon. Si Selena hindi lamang isang sikat na manunulat, siya ang reyna ng aking buhay at si Sky ang aking tagapagmana. Tapos na ang pagtatago? Nang matapos ang press conference, naramdaman ni Selena ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, gumuho na ang huling pader ng takot sa kanyang dibdib. Niyakap niya na mahigpit si Sky habang ang pintuan ng opisina dahan-dahang bumukas at niluwa ang asawa na handang ipaglaban sila sa harap ng buong mundo. Ang alingaw-ngaw ng matagumpay na press conference ni Arthur Madrigal mabilis na lumaganap sa buong bansa. Ang mga tabloid na dati puno ng mga intriga at papanghusgang katanungan biglang napalitan ng mga artikulong pumupuri sa katapatan at wagas na pagbawi ng bilyonaryo sa kanyang pamilya. Ngunit higit pa sa mga headline sa balita, ang pinakamahalagang pagbabago ay naganap sa loob ng mismong tahanan ng mga Madrigal. Ang dati nitong malamig at tila kulungang atmosfera, tuluyang napuno ng init, tawanan at tunay na buhay. Si Sky, ang kanilang anak, ay hindi na nagtatago o nagtataka sa mga estranghero. Sa halip, nakasanayan na nitong salubungin ang kanyang ama sa pintuan sa tuwing uuwi ito ng maaga mula sa kumpanya. Madalas silang makikitang naglalaro sa malawak na hardin, kung saan isang kilalang bilyonaryo ay walang awang tinatanggap ang pagiging simpleng ama na nagpapanggap na kabayo o nagtatayo ng mga bloke ng gusali kasama ng anak. Si Selena sa kabilang banda, nakaramdam ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot at pag-iisa, ngayon malayang nakatipa sa kanyang laptop upang lumikha ng mga bagong kabanata ng kanyang nobela.
Ngunit sa pagkakataong to, ang mga salita hindi na puno ng hinanakit at pait ng nakaraan, kundi ng pag-asa, kapatawaran at wagas na pagmamahal. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Sky sa sarili nitong silid, tumayo si Selena sa malawak na balcony ng kanilang silid tulugan. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi, banayad na humahaplos sa kanyang buhok habang nakatanaw siya sa mga nagniningning na ilaw ng syudad sa ibaba. Naramdaman niya ang marahang paglapat ng pamilyar na mga hakbang. Isang pares ng mainit na brako ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran, at ang pamilyar na amoy ng pabango ni Arthur ay humahalo sa hangin. Nilapag ng bilyonaryo ang kanyang baba sa balikat ni Selena habang ang mga mata nito nakatitig din sa malayo. "Anong iniisip mo?" Mahinang tanong ni Arthur. Ang boses nito ay puno ng lambot na para lamang sa kanya. Sumandal si Selena sa dibdib ng asawa, dinadama ang matatag na tibok ng puso nito. "Iniisip ko lang kung paano nga ba tayo nagpunta rito, Arthur? Noong mga panahong lumagda ako sa kontrata noon, akala ko katapusan ko na ang mundong ito. Akala ko habang buhay akong mabubuhay sa takot at sa dilim." Inikot ni Arthur si Selena upang humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang mukha na tila ba hinding-hindi na siya magsasawa pang gawin ito. "Mali ako noon, Selena," seryosong sabi ni Arthur, ang mga mata nagniningning sa katapatan. "Akala ko, ang pera at kapangyarihan ang nagbibigay halaga sa isang tao. Ngunit nang iniwan mo ko, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pamilyang naghihintay sa iyo sa pag-uwi. Pinagsisisihan ko ang bawat araw na pinaiyak kita at ipinapangako ko sa iyo na ang natitirang taon ng buhay ko ay iaalay ko para patunayang karapat-dapat ako sa iyong pagpapatawad at sa ikalawang pagkakataong ito." Ngumiti si Selena. Ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit agad tong hinagka ni Arthur. Tinaas ni Selena ang kanyang kamay kung saan ang singsing na ibinigay nito ay muling kumislap sa ilalim ng buwan. Hindi na simbolo ng isang malamig at sapilitang kasunduan, kung hindi ng isang wagas na pagmamahalan na sumubok sa panahon at nagtagumpay. "Pinapatawad na kita, Arthur," bulong na Selena bago siya tuluyang isiniksik ng kanyang sarili sa mga bisig ng asawa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, ang kwento ng kanilang pag-ibig tuluyan ng sumulat ng sarili nitong pinakamagandang wakas. Isang patunay na kahit ang pinakamalamig na bilyonaryo kayang matunaw at magmahal ng tapat, basta't ito ay para sa pamilyang handa siyang ipaglaban hanggang sa dulo. Ang sikat ng araw sa umaga dahan-dahang tumagos sa malalaking salamin ng mansyon ng mga Madrigal. Nagdala ng liwanag na nagpapasigla sa buong kabahayan, ngunit mas maliwanag pa sa sinag ng araw ang kagalakang nadarama sa loob ng silid tulugan, kung saan nagaganap ang isang napakahalagang paghahanda. Isang taon ang lumipas mula nang ibunyag sa publiko ang kanilang pamilya, at ngayon ay tinakda ang araw ng kanilang tunay at marangyang kasal. Hindi lang dahil sa isang malamig na kontrata, kundi dahil sa wagas at malayang pagmamahalan. Suot ni Selena ang isang napakagandang puting gown na pinalamutian ng mga mamahaling kristal, gawa ng isa sa mga pinakatanyag na designer sa bansa. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante, at ang mukha nito ay nagtataglay ng isang kakaibang ningning ng isang babaeng natagpuan ang tunay na kaligayahan. Si Clara na tumatayong punong abala at malapit na kaibigan. Dahan-dahang inayos ang belo ng nobya habang pinipigilan ang sarili na mapaluha sa tawa. "Ang ganda mo, Selena," bulong ni Clara habang hinahawakan ng balikat ng kaibigan. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng luha at pagtatago, humantong kayo sa ganito? Ngumiti si Selena habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pasasalamat. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, Clara, ay hindi sumusuko, handang maghintay, magtiis, magbago para mapatunayang karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon. Sa kabilang dulo ng mansyon, si Arthur Madrigal ay nakatayo sa harap ng malaking salamin habang inaayos ang kanyang itim na tuxedo.
Ang dating malamig, walang awa at laging nakasimangot na bilyonaryo ay ganap nang nagbago. Ang kanyang mukha pinalambot ng isang wagas ng ngiti ng kaligayahan. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, pumasok ang kanilang anak na si Sky na nakaayos din sa isang munting tuxedo at hinawakan ang binti ng ama. "Papa, let's go! Mama is waiting for you at the church." Mahinang sabi ni Sky habang nakatingin sa ama na may mga matang kamukhang kamukha niya. Yumuko si Arthur, kinarga ang bata at hinalikan ito sa pisngi. "Oo anak, pupuntahan na natin ang pinakamagandang reyna sa buong mundo." Ang seremonya na ginanap sa isang marangya, ngunit pribadong glass chapel sa tabi ng dagat kung saan tanaw ang asul na karagatan na sumasalamin sa kalangitan. Ang mga malalapit na kaibigan, pamilya at ilang piling kasamahan sa industriya ng panitikan at negosyo ay saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Nang tumugtog ang marahang musika, bumukas ang malalaking pintuan ng simbahan, dahan-dahang naglakad si Selena sa aisle. Sa dulo ng altar nakatayo si Arthur, naghihintay na may matatag na tindig at mga matang nanginginig sa luha ng pagmamahal. Ang bawat hakbang na Selena tila pagbalikwas ng mga panahon na takot siya sa mundo. Ngayon wala nang takot, tanging ang pangako lamang ng bukas. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, si Arthur ay bumulong ng may buong katapatan. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, Selena. Pinapangako ko ang buhay ko, ang bawat araw ko, ay iaalay ko sa iyo at kay Sky. Mahal na mahal ko kayo." Tinitigan ni Selena ang asawa, ang mga matang puno ng kapatawaran at wagas na pagsinta. "Mahal din kita, Arthur. Napatunayan mong isang pusong yelo, kayang magmahal ng tapat at ng tunay. You may now kiss the bride." Ang hudyat ng pari na sinundan ng malakas na palakpakan at hiyawan ng mga panauhin. Nang ilapit ni Arthur ang kanyang labi kay Selena sa harap ng dambana, ito'y naging simbolo ng pagsasara ng kanilang madilim na nakaraan at ang simula ng isang walang hanggang umaga. Si Sky na nakatayo sa katayang tabi habang winawagayway ang mga bulaklak ay masayang tumawa. Ang kwento ng kanilang pag-ibig na sinubukan ng lihim, pag-alis at matinding pagsubok nag-iwan ng isang malalim na marka. Dahil sa dulo, pinatunayan ni Arthur at Selena na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa mga kontrata, kung hindi sa mga pangakong tinutupad hanggang sa dulo ng walang hanggan. Makalipas ang ilang taon mula nung marangya at emosyonal na kasal ni Arthur at Selena sa tabi ng karagatan, ang tahimik at marangyang mansyon ng mga Madrigal patuloy na pinuno ng tunog ng masisigasig na yapak, tawanan at musika ng buhay pamilya. Ang dati nitong seryoso at malamig na bulwagan ay naging saksi sa paglaki ni Sky, na ngayon ay isa ng matalinong batang lalaki na madalas makikitang nakaupo sa tabi ng kanyang ama sa study room, tahimik na nagmamasid, habang si Arthur naman seryosong nagtatrabaho, ngunit laging handang huminto para mag-alay ng ngiti sa kanyang anak. At sa kabilang bahagi ng parehong silid nakapwesto ang isang bagong mesa gawa sa mamahaling mahogany. Doon nakaupo si Selena, ang sikat na author na patuloy na lumilikha ng mga obra maestra. Ang kanyang mga kwento mas lalo pang lumalim, naging makabuluhan, di na dahil sa pait ng nakaraan, kundi dahil sa may inspirasyon na kasalukuyan. Ang bawat pahina ng kanyang mga bagong libro ay sumasalamin sa isang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga perpektong simula, kundi sa katatagan ang dalawang pusong nagpasyang magbago, magpatawad at lumaban sa malawak na hardin. Nang sabay, isang hapon, lumulubog ang araw, pinipinta ng kulay kahel at ginto ang kalangitan. Magkasamang lumabas sina Arthur at Selena, hawak ang kamay ng kanilang anak habang naglalakad sa damuhan. Tumigil si Arthur sa paglalakad, inakbayan si Selena. Mahigpit na hinawakan ng kamay nitong may suot pa ring singsing na nag-iisa at nagpapatunay ng kanilang kasaysayan. "Ano na namang iniisip mo, Mr. Madrigal?" Nakangiting tanong ni Selena habang sumasandal sa balikat ng asawa. Ngumiti si Arthur. Nilapag ang labi sa tuktok ng ulo sa asawa bago lumingon kay Sky na masayang hinahabol ang mga alitatap sa halamanan. "Iniisip ka lang kung bibigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na ulitin ang lahat,
Mula sa malamig nating kontrata hanggang sa mga panahong nagtago ka sa akin, gagawin ko pa rin parehong mga desisyon. Nagtaka si Selena, tumingin sa kanyang asawa. Bakit naman? Di ba napakahirap ng pinagdaanan natin noon? Hinarap ni Arthur si Selena. Ang mga mata nito punong-puno ng wagas at malalim na pagmamahal na walang sino mang makakaagaw. Dahil kung wala ang mga pagsubok na yon, Selena, hindi ko kailanman matututunang buwagin ang aking sariling pader. Kung di dahil sa sakit at sa pag-alis mo, hindi ko malalaman kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang pamilyang naghihintay sa akin sa pag-uwi. Hinawakan ni Selena ang pisngi ng asawa, pinawi ang anumang bakas ng hapis sa nakaraan. Mahal kita, Arthur, at salamat dahil hindi ka sumungko. Mahal na mahal ko kayo, Selena, tugon ni Arthur, bago dahan-dahang inilapit ang kanyang labi para sa isang marubdob at mapayapang halik. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, sa gitna ng tahanang buong-buo na muli, sinara nila ang huling pahina ng kanilang kwento hindi bilang isang kathang-isip na nobela, kundi bilang isang buhay na patunay na ang tunay na pag-ibig, gaano man katindi, ang subok ng tadhana ay laging may nakalang ikalawang pagkakataon para sa mga taong handang magmahal ng tapat at tunay hanggang sa dulo ng walang hanggan.